Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa mga kababayan natin sa buong mundo diyan. Shoutout po sa inyo at sa mga banateros, banateras worldwide. Shoutout po sa inyo. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang po. Huwag pong kakalimutan na i-like po agad itong video na ito. And sana dun sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Muli, Coach Oli. Ito po ang ating pag-uusapan for today. Grabe, no? Matindi. Matindi yung laban ni itong isyung boxing. Okay. Boxing, solusyon sa baha. Oy, matindi. Meron ng pangsona si Bongbong Marcos. Suntukan, pinasok ng online gambling. O, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ha? Mga laos, nagsisisaw-saw na sa Baste Torre match. Ang dami, no? Napapansin nyo, bibisitahin natin yung mga laos na mga kung sino-sino, mga politiko o kung sino-sino man dyan. Titingnan natin. Sausawan na here, sausawan na there. O, ang daming nakikisawsaw. Okay? So, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, ito, pag-usapan natin. Yung solusyon nila sa baha. Oh, welcome. On the red corner, Manny Pacquiao Torre. Sumabak na sa training si PNP Chief General Nicolas Torre matapos kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong ginawang paghahanda ni General Torre? Pumataw sa training itong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa boxing gym ng PNP Sports Center dito sa Camp Crame. Yan ay matapos kumasa ng hepe ng PNP sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Sumabak sa 6 na rounds ng pagsasanay itong si Torre. Feel ni Torre Kasama ang kanyang coach. Bagamat dati raw niyang nasubukan itong boxing. Huh? Nung siya ay kadete pa lamang ng Philippine National Police Academy o PNPA, aminado si Torre na malaki yung pinagbago ng kanyang pangangatawan. Mahina na nga ako eh. Buti alam mo. Diba na. Ako lang teka muna, lalagay ko lang yung picture na yan. Yan. Ako sa akin lang, request ko lang Torre. Kung talagang gusto mo ng boxing, pwede ba si General na ba ito? Alam ko promoted to eh. Si Pajardo ang ring girl. Ako na-imagine ko na Round 1, ano kaya itsura? Hindi, kayo. Sangayon ba kayo sa akin? Ang mga round girls, una si Aimee. Mauna na si Aimee para kung hindi man umabot ng 3 rounds, at least nandun si Aimee. May pakinabang naman siya, di ba? Mauna si Aimee. Pangalawa si De Lima. Sino pa? Si Risa. Sino pa ba? Si Princess Abante. Panghuli na ito. Sino pa ba? May naalala ko si Franz Castro. May mga ring girls na tayo. Ay, pambira, no? Pero teka muna, lilinawin ko kasi mahina ata ang comprehension ni Torre. Ang hamon po, suntukan, hindi boxing. Magkaiba po yan. Doon sa mga tunay na lalaki at dumaan sa ganitong hamunan ng suntukan, magkaiba po yun. Malayo po yun. Wag tayo alam mo, baka, kasi ginawa nila tong kitang-kita naman natin. No? Hindi natin mapagkakaila kahit itanggi ni Torre. Feel niya yan eh. Ito si Torre, mukhang camera to. Mukhang TV to. Kahit, di ba, pinapaalala ko, kaya naman na-discover ito ni Bongbong dahil dun sa road rage eh. Binigyan niya ng plataforma para makuhanan din siya ng mainstream media. Talagang mahilig sa TV ito. Basta matupad ang pangarap niya, gagawin niya. Diba? Kaya, pansin mo, ang tingin niya sa sarili niya si Pacquiao. Ginaya na si Pacquiao, pati training naka-TV, pati training naka-media.
Nasa balita. So magte-training ka lang diyan sa Camp Crame. Magtatawag ka pa ng mga, wag mong sabihin hindi mo sinend yan sa GC ng mga newscaster, ng mga news channel. Sinend mo yan, magte-training ako ng ganitong oras. O punta kayo dito. 'Di ba? Diyan pa lang alam mo na may pagka-fame toot. Fame toot. Dugtungan nyo. Fame toot. Okay na magdugtong. Nababla ang kuko hindi ko masabi yung ano kasi parang nauutal ako basta fame toot. Ilagay nyo diyan. 'Di ba? Iyan ang hanap niyan. Magkaiba yung Torre, suntukan, hindi boxing. Kasi yung boxing, may mga ano yan, may mga gloves, may mga ganyan, may mga TV, may mga ano, ginagawa yung ano. Na-discuss ko na ito, no? Hindi sa pagiging duwag, pero dapat kung lalaban ng suntukan, suntukan. 'Di ba? Yun, ang linaw naman ng hamon eh. Bobo ba kayo? Kayo bang mga pulahan, bobo? Kayo ba mga pinklawan, bobo? Kasi sinasabi nyo si Baste, mamaya didiscuss natin, duwag daw ayaw lumaban. Kasi naman, pambihira, ang hamon suntukan, lumamang ka ng boxing. Para kang ano eh. 'Di ba? Gusto nyong gamitin yung sitwasyon para ikasisikat nyo. Halatang halata naman kayo. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa... Halata naman, halata. Hindi, tayo naman ay, kasi marami nang masyadong naging boksingero sa Facebook. Pag tingnan mo sa Facebook, lahat magano, tun. Ang dami ng gano na halos lahat na nasa Facebook naging boksingero eh, di ba? Hindi natin nagsasabi tayo ay marunong, pero halata mo sa galaw niya, kung i-compare natin yung video ni Baste at saka video na ito, halata na yung edad mo, Tore. Halata. Hindi ba katulad ni Pacquiao? 'Di ba? Si Pacquiao 46 years old ata. May edad na si Pacquiao para sa professional boxing. Pero kita mo, ano pa rin eh. Matulin pa rin yung suntok. 'Di ba? Ito parang ano eh. Hindi, basta hindi ko makikita nyo naman eh. At least siya, aminado siya. Ewan ko, baka yung mga BBM supporters, in denial pa, lalo na yung mga nakikisawsaw na pinklawan. Kasi alam nyo, sino natutuwa dito? Unang-una, yung mga pinklawan. Kasi kahit mabugbog si Torre, gusto lang nilang makita kahit papaano, mapahiya si Baste. Masuntok man siya o hindi siya masuntok, magbumukha silang tanga parehas doon. Di ba? Kaya nga sabi ko, magkulong na lang sila sa kwarto. Suntukan kung suntukan, wag gawing boxing. May are-araneta pa kayo, mga animal. larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Hindi credibility of showing up. Gusto mo talaga yung camera. Hindi mo naman kailangan ipakita yung training mo. Tingnan mo yung push-up mo. Para kang, di ba ang bastos ng push-up niya? Saan ka nakakita ng push-up ang bumababa ulo? Ang bastos ng dating, di ba? Kitang-kita naman na. Hindi, wala namang masama sa may edad. Pati ako may edad na eh. Di ba? Wag na lang natin, wag na natin in denial. Kasi, kumbaga sa tao, yung bang para kang binata ka na, naghahanap ka pa ng gatas. Ito naman matanda na, ang hilig pa sa camera. Di ba? Parehas kayo ni Boying eh, malapit na kayong yung hilig nyo pa sa camera. Dating ginagawa. Pero handa pa rin naman daw itong si Torre. Tingnan mo yan, yung ganun na lang eh. Halata na yung edad eh. Again, hindi ko binabastos yung may edad. May edad na rin ako. Okay? Pero halata na eh. Pero handa pa rin naman daw itong si Torre, lalo't for a cause naman yung kanilang magiging bakbakan. At sakaling matuloy nga, ang lahat ng kikitain sa event ay mapupunta sa mga biktima ng bagyo at pagbaha. Ayan, dyan ako hindi pabor. Okay? Hindi natin sinasabi na ayaw natin yung makatulong sa mga nasalanta ng baha. Pero kasi, alam naman natin may pangarap to eh. At alam naman natin ito ay tuta ng gobyerno. So alam natin kung anong ginagawa nila dito.
Nalihis na nga tayo sa usapin dyan sa LA di ba? Oh, saan na tayo napunta? Hindi sa boxing. Ano na pinag-uusapan ngayon? Boxing. Buong Facebook. Anong pinag-uusapan? Boxing. Pinuntahan na ba natin yung namatay sa LA? Oh, sino talaga ang kasama doon? Wala, nakalimutan na natin. So alam na alam natin yung galawan ng ganito. Oh, hindi sa ayaw natin yung charity nyo. Kaya lang, ang lalabas dito, bida ka. Mabuti kang tao. May pagmamahal kayo sa mga taong bayan. Di ba ganun? Yung, kaya nga, wag na suntukan. Boxing na lang. Ilalagay natin. Yung kikitain sa taong bayan. Oh. Di ba? May solusyon ako dyan. Mamaya bakit? Kung makakatulong naman, hindi, may solusyon tayo dyan. Mamaya, pakita ko sa inyo. Nauna na rin may kumalat na video online itong si Vice Mayor Baste. Ang alam ko itong ano niya, yung video na ito, dati na yan. Hindi niya kinalat or ginaya si Torre na mukhang camera, nagpapakita ng ano. Pero dito naman, dito sa mga nagbo-boxing sa inyo, kita nyo naman malayo yung ano malayo yung suntok ni Baste. Bata pa eh. Nag-e-ensayo na rin ng boxing pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang tugon doon sa ginawang pagkasa ni Torre sa kanyang hamon na suntukan. Sakali namang matuloy sa Sunday ay sabi ni Torre na hindi na sa Araneta Coliseum gagawin ng bakbakan dahil meron daw isang event na nakaschedule doon. Sabi naman itong Senator Ping Lacson ay may isang CEO ng isang kilalang casino hotel ang handang buksan yung kanilang ballroom para sa Isa pa to, umepal. Di ba? Epal din eh. Kasi, ako uulitin ko, patalo, manalo si Torre, panalo si Torre, may plus yan sa gobyerno. Siguradong may plus yan kay Bongbong. Hindi ko sinasabing pera, pero may ano yan. May pogi points yan. Ito si Lacson, parang gusto lang talagang matalo manalo din si Baste. Dehado siya. Sa nangyari. Kaya nga ano sinabi ko dun sa vlog ko kagabi, kahapon. Tuloy, hindi naman kasi sinasabi baka natatakot kayo. Hindi, tuloy ang suntukan. Suntukan, hindi boxing. Magkulong sila sa kwarto. Ulitin ko, hindi ako pabor sa violence. Kung ako lang ang masusunod, wag nang gawin ito. Nagbibigay lang tayo ng suggestion kasi baka mapagbintangan na natatakot tayo dahil matatalo si Baste. Hindi lalaban si Baste. Sasabihin nyo, duwag si Baste. Kahit ayaw natin ng suntukan, sinasuggest natin. Since yun ang hamon, di yun ang palagan mo, Torre, magkulong kayo sa isang kwarto, kayong dalawa lang, walang TV. Walang makikinabang sa event na ito. Suntukan lang. Pero pwede pa rin makinabang. May bigay natin. Sa gagawing charity boxing event. Pero sabi naman ni Torre ay nakausap niya na yung pamunuan ng Rizal Sports Complex kung saan doon na yung magiging venue ng inaabangan na bakbakang Torre versus Duterte. Ang sabi rin ni General Torre ay tuloy yung kanilang pagpapaabot ng tulong sa mga biktima ng pagbaha, dumating man o hindi sa venue. Itong nakababatang Duterte. Ang maiksing mensahe naman ng Malacanang sakaling Ito. Doon muna tayo. Tuloy yung pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng baha. Dumating man si Baste or hindi. O sige, magbigay na kayo. Total, kaya nyo naman palang tumulong nang hindi sa Araneta. Kaya nyo naman palang tumulong kay may boxing o wala. Tumulong na lang kayo. Itodo nyo na yung tulong. Tapos, next week, mag-boxing kayo, magkulong kayo sa isang kwarto, kayong dalawa lang. Gets? Hindi kami natatakot na matatalo si Baste. Hindi kami naduduwag. Hindi rin namin kinukonsinte yung violence. Ginusto nila yan eh. Di ba? Nagbibigay lang tayo ng suggestion. Ayaw natin ng violence, ayaw natin ng suntukan, ayaw natin ng boxing. Maliwanag po yan, ha? Baka kasi may maninisi rito.
Ah. At hindi ibig sabihin ayaw din namin makatulong sa mga nasalanta ng baha. Since makakatulong na kayo, okay ba? Tigil-tigilan nyo na yung TV, Tore. Tama na yung, kasi hilig ng gobyerno ito eh. Yung trial by publicity. Eto naman, tigil-tigilan nyo na yung publicity. Kung suntukan, suntukan na lang. Simple, di ba? Wala nang arte-arte, suntukan na lang. Magsuntukan kayong dalawa. Sinasabi ko sa inyo ginagamit niyo yung sitwasyon. Walang gamitan ng sitwasyon. ng Duterte. Ang maiksing mensahe naman ng Malacanang sakaling matuloy nga itong pinaka-pinag-uusapang bakbakan ni na General Torre at Davao City Vice Mayor Baste Duterte ay good luck. Kasi alam nyo, bago tayo pumunta dyan mahirap kasi yung magbo-boxing sila. Tingnan nyo bigyan ko kayo ng sitwasyon. Paano kung nabugbog si Torre? Sasabihin nyo, loko naman to si Baste. Walang respeto sa matanda. Sinasabi mo, respetuhin yung tatay nyo dahil matanda na. Ikaw, pumatol ka sa matanda, wala kang respeto. Diba kahit sa mo damputin, talo si Baste rito eh. Pag nabugbog niya, wala kang respeto sa matanda. Pag umatras siya, duwag si Baste. Diba yan ang sinasabi? Yan ang sinasabi ng mga, lalo na yung mga pinklawang nakikisawsaw. Yung mga pulahan. Ito sa atin. Kung matuloy ito, kayong mga pulahan vloggers, hindi lang vloggers, kayong mga pulahan supporters, kayong mga pinklawan supporters, ipangako ninyo, walang iyakan. Baka mamaya, pag nabugbog yung idol nyo, pag nabugbog yung ginudiyos nyo, puro kayo excuses. Alam na niya nga matanda pinatulan pa. Pumatol ka sa maliit Bakit hindi yung malaki hamunin mo? Okay? Pulahan, pinklawan, walang iyakan, Pag nabugbog yan si Torre, sports lang. Kumasa siya Pwede ba? Ito lang masasabi ko. Pulahan, pinklawan, no excuses. Kung matuloy ito at mabugbog yan, hindi, malabo itong manalo. Malabo ito. Unless, nag-inom si Baste nung gabi. Pero malabo, imposible. Imposible namang gawin ni Baste yung kagaguhan na yun. Diba? Dito tayo, tuloy natin. Puntahan natin itong sagot. Mas maganda, bubuuin ko. Papakita ko sa inyo itong sagot ni Baste sa ibang video. Eto. Sumagot na si Baste doon sa payag ni Torre sa suntukan. Ang tingnan ninyo ang sinasabi, duwag daw si Baste kasi ayaw lumaban nung pumalag si Torre. No? Maraming nagsasabing ganyan, even yung mga friends ko sinasabing ganyan. I don't think so. Bakit? Papaliwanag ko. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo
a hair follicle drug test. Ayun, maliwanag, napakaliwanag. Okay, ito siya sa, nagtatawa na. Ay, naku si si Baste, napahiya, hindi lumaban. Pahiya tayo, pahiya sila, pahiya ang mga Duterte. Yung mga ganyan mga banatan. Explain ko sa inyo. Ang linaw ng linaw na sabi niya, if you are really serious about this, since may kondisyon ka, may kondisyon din ako. Di ba? Magpa-drug test yung mga opisyal. Kasi may kondisyon kang Araneta eh. Ang linaw-linaw, ang hamon niya suntukan eh. Ngayon, kung ayaw mo nung kondisyon ni Baste na magpapadrug test, and I'm sure ayaw nyo, kasi maraming tatamaan dyan ng mga public officials. Paano ko alam? Sinabi ni PRRD, maraming bangag dyan. Maraming addict dyan. So given na po yan, that is public knowledge. So hindi magpapadrug test yan. Hindi po sinasabi ni Baste yun na dahil duwag siya, kaya ang kondisyon niya ay magpa-drug test, since alam naman niya hindi magpapadrug test itong mga to, yung mga nakikisawsaw, especially mga pingla, alam naman niya hindi magpapadrug test yung mga yan eh. Kaya yan ang kondisyon niya. Hindi po, hindi sa ganun. Ang linaw-linaw, di ba? Siguro naman, karamihan sa inyo, lagpas na ng grade 1. Ang sabi niya, if you are serious about this, eto kondisyon ko. Ngayon, kung ayaw nyo kondisyon ni Baste, edi wag ka rin magkondisyon, Tore. Simple, di ba? Wala nang are-araneta. Suntukan kung suntukan. Clear? Crystal? Di ba? Oh, hindi natakot si Baste dyan. Kaya doon sa mga nag-i-interpret na nakakahiya daw yung sinabi ni Baste, i-send nyo tong video na ito. Hindi po nakakahiya, ang liwanag eh. E di parehas ng walang kondisyon. Wala nang Araneta, wala nang drug test, suntukan na lang. Eh sino man nagsabing boxing? Eh pinasok-pasok ni Tory yan eh. Eh coach, masyado kang violente? Hindi, ayaw ko nga niyan. Kung may magagawa ako, ayaw ko ng suntukan. Mapapansin nyo, nung vlog ko parang kahapon, kinukontra ko na si Baste na wag lumaban. Talo siya dyan eh. Kahit mabugbog niya si Tore, hindi halata. Tingnan nyo, hindi pa nga nagbo-boxing, tingnan nyo na yung mukha, parang binugbog na. Ay, hindi naman tayo nagfi-feeling gwapo. Kaya lang siya nagfi-feeling Pacquiao eh. Oh. Nakita nyo yung itsura ni Pacquiao after nung laban niya? Ganun na itsura ni Tore, hindi pa nagsisimula ang boxing. Now, kung ganito itsura ko si Baste, hindi ko sasayangin sa iyo, Tore. Kung boxing lang, di suntukan, pwede. Ha? May bubulagta talaga dyan sa suntukan. Ulitin ko. Ha? Baka naman ma-judge tayo. Kung may magagawa ako, aawatin ko. Alam yan ng mga friends ko, sinasabi ko. Even sa GC namin, wag na. Wag nang ituloy ni Bastian. Hindi siya duwag. Pag hindi siya lumaban. Nagbibigay lang tayo ng suggestion para hindi matawag na duwag. Nagigets nyo na po. Ang liwanag eh. Papalagan ko yung charity mo na yan. Eh, wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Hindi kasi, lagi na, maano na naman tayo ng ano pagka, may ano eh. Tagay. Kasi, nagpapahiro ito sa taong bayan, si Tore. Gusto niyang gawing charity eh, di ba? So, nagpapalakas siya, alam naman nating tatakbo si Tore sa 2028. So, gumaganti lang din para sa akin si Baste, since ang gusto talaga ng taong bayan. Ako naniniwala ako, more than half of Filipinos, they want drug test.
'Di ba? So, para magkatuluyan, bakit hindi na lang natin gawin? Mamili na lang kayo. Wala ng kondisyon, suntukan na lang sila, walang drug test, walang araneta, suntukan sila sa isang kwarto, or may drug test, sa araneta natin gawin. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng kayo ng kayo masusunod eh. Sa katunayan, mamaya explain ko, masyadong malaking magiging problema pag sa araneta. But so be it, matuloy na lang yung drug test. Kasi yan ang gusto talaga ng Pilipino eh. Ng hair follicle test na yan. So tama si Basti. So why not? Kung 4 akos kayo, 4 akos din kami. Gawin natin. Di ba? Anong sangayon kayo doon? Hindi pwedeng puro si Torre ang masusunod. Gusto mo sa araneta, hair follicle test kayo. Ayaw nyo ng hair follicle test? Wala nang araneta. Suntukan na lang sila. Wala nang boxing-boxing. Wala nang gloves-gloves. Sa isang kwarto na lang sila. Di ba? Walang barilan ha? Baka isumbong mo sa mga pulis mo eh. Walang traiduran. Sports lang. Magpakalalaki. Ano dyan? Lagay nyo. Doon sa choices, lagay nyo dyan sa baba. Ngayon, pakinggan natin ito. Ang dami kasing nakikisawsaw ng mga laos. Ayan. Ang daming nakikisawsaw na laos eh. Isa pa to, sigadon. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste, ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste dahil yan si Kita mo. Diyan pa lang eh. Una, gusto mo maging referee. Halatang-halatang pabor ka na kay Torre. Bongbong na bongbong sip-sip ka eh. Hindi ka naman pinansin ni Bongbong Marcos. 'Di ba? May napala ka ba? Naging secretary ka nga eh. Anong nangyari dun sa posisyon mo? Nganga ka. Sige, sip-sip ka pa ulit kay Bongbong mo. Pero tingnan nyo. Magre-referee ka. Bias ka na. Kung hindi ka ba naman bobo. Pangalawa, magre-referee ka. May experience ka ba maging referee ng boxing? Baka nga wala kang alam sa boxing. Baka nga hindi mo kaya mag-exercise kahit 3 rounds ng meets ng boxing. Tapos gusto mo maging referee. Di isa kang bobo. Bobo talaga to. Bakit daw? General Torre, astig yan. At merong iniinom yan na energy drink. Coffee. Okay, hindi kaya pulburon yan. Siguraduhin ko lang kasi umiinom daw siya eh. Baka naman, ako naniniwala ako, birds of the same feather flock together. Hindi kaya cocaine yan. Hindi kaya pulburon yan. Ano yan? Baka nakabalot lang yan. Hindi naman. Hindi kasi may namatay eh. Hindi kaya ano yan. Hindi kaya coke yan. Or MJ. Di ba? Isipin mo, kaya pala na-over pinagsabay yung coke tsaka MJ. Tas may alak pa. Patay. Hindi kaya. Ako ay nagtatanong lang. Bobo. Hindi kaya ano yan. Hindi kaya ano yan. Pinagbabawal na ano yan. May iniinom daw energy drink. Sige. Coffee. Ito, binigyan nga niya ako eh. Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito. At kapag ka nakainom ka nito ay talagang astig na astig. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya at masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste. Corny, no? Corny, no? Kunwari, magsasarcastic ka na lang din yung may dating. Walang arrive eh. Totoo lang. Yung pagiging sense of humor nito, wala talaga. Walang dating.
Yung pagiging sarcastic mo walang dating. Bobo ka talaga. Hindi, ano ba tingin nyo? Tama ba ako bobo to? Di ba? Baka daw ma-carried away. Anong gagawin mo kung mabugbog si Torre? Yan ang problema ko. Dito sa mga pulahan, mga supporters, mga vlogger sila, Pinklawan, paano kung mabugbog si Torre? Tatanggapin nyo ba talo? O sisisihin nyo si Baste? Pumatol sa matanda. Di ba? Aaminin nyo ba? Ikaw, Gadon, pag natalo, aaminin mo talo? O paliliguan nyo kami ng isang katutak na excuses? Kasi talo yan. Gusto mo, pustahan tayo, Gadon. No. Yung energy drink mo, gagawin kong 10. Pag nanalo si Torre. Kayo naman, niloloko nyo taong bayan eh. Nang-aasar lang itong mga ito ng aatat. Alam naman nilang kalalabas ang resulta. I mean, kahit sabihin natin, may training si, yung height difference, yung weight difference, and yung age difference is too much. Push up pa lang kita mo na eh. 'Di ba? At ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan dahil na ito naman ay isang sports game lamang at maganda nga ang layunin ni General Torre Astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis kumaawat sa kasakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Baka pinatik ka, tumumba ka eh. Kaya ako ay magbo-volunteer. Referee Larry Gadon. Naks. Kita nyo, ang daming nakisawsaw. Ito mukha ngayon ng Facebook. Yung mga laos na politiko, mga laos na mga, ang daming nakisawsaw. Supporters, vloggers, boom. Ngayon ko nakita na we are a boxing country. Ang daming naging expert. Ang daming naglabasan ng kung ano-ano. Nagsasawsawan na. Even itong, hindi ko ito alam ha, kaya tatanungin ko kayo, itong mainstream media, itong News 5. Host nyo ba si Heydarian tsaka si Rendon? Nakisawsaw din. Diba? Hindi ko alam, hindi ko sure. Okay? Pero naman, kaya nga sabi ko magkakagulo dito kung gagawin nating Araneta eh. Bakit? Sinong pipili ng referee? Di ba? Paano kung damputin si Baste? Alam naman natin ang karakas ni Torre. Hindi sumusunod sa batas yan eh. Paano kung meron palang nagpalabas na sila ng Interpol warrant of arrest? Di ba sabi nila, basta merong Interpol warrant of arrest, bibit-bitin agad. Yung ginawa kay PRRD gagawin. Paano kung nabugbog to? Biglang, yung pala merong warrant of arrest, biglang dinala. Coach, imposible na. Wala pong imposible kay Torre. Remember this. Kung sasabihin ko sa inyo 2 years ago na si Torre ay maghukay sa isang eskwelahan, sa loob ng isang simbahan, hindi kayo maniniwala. Pero nangyari. Why? Lahat po posible kay Torre. Makuha niya pangarap niya. Dadaanan kayong lahat. Sa gobyernong ito, everything is possible. Saan ka nakakita? Billions, pinagmalaki pa. Flood control projects. Baha pa rin. Everything is possible in this country. Itong bobo na ito, binigyan ng posisyon as secretary. Gumawa ng posisyon. Hindi naman posisyon. Hindi naman ahensya yung pinasok ko nito eh. Para lang mabigyan. Mamema lang. May masabi lang na maging secretary siya.
Everything is saan kayo nakakita may mamamatay? Sa kasama ang First Lady sa LA. Ano? Drug use. Kung sinabi ko yan 2 years ago, maniniwala kayo? Hindi. Ngayon nakikita nyo na everything is possible. Paano ko pagdadamputin to ng pulis? Paano nagkagulo doon? Even boxing nagkakagulo. Magkakaroon pa ng gulo yan. Bakit? Hindi pwedeng walang pupuntang Duterte fans dyan. Hindi rin pwedeng walang pupunta dyan mga komunista. Remember this. Alam natin ang karakas ng mga NPA at komunista. Even yung mga pulahan, pupunta dyan. Pinklawan, pupunta dyan. Duterte, DDS, pupunta dyan. Pag ginulo tayo ng komunista, definitely pupunta ako dyan. O, di ba? Sino magdi-decide? Sino? Kasi po kami sa NCAA, basketball po, may question na nga dyan. Matagal nang running yung NCAA at UAAP. Yung distribution na nga lang ng ticket, nagkakaproblema na eh. Di ba? Eh paano kung hawak lahat nila yung ticket? Walang ibinigay sa DDS o 10% lang. Dehado si Bastiron. Kaya nga anong proposal ko? Ayaw ko na suntukan, pero kung gusto nyo talaga, kayong dalawa lang. Suntukan kayo sa kwarto. Wala kayong ipapahamak na taong bayan. Tama po ba o tamang-tama? Delikado yung magkakagulo dyan. Saan po posisyon yung media? Sino ang magiging judges? Ano ang ruling dyan? Sino ang referee? Tingnan mo, delikado yan ha. Kasi yung referee, crucial yan sa boxing. Gusto pa maging referee nito. Diyan pa lang, simula pa lang, gusto nang lutuin si Baste. Paano kung meron nag-below the belt dyan? Magsusuguran yung fans. Magkakagulo yan. Torre, gusto mo yan? Really, Torre, are you serious about this? Dapat ikaw ang sumusolusyon sa peace and order. Nilalagay mo sa alanganin yung taong bayan eh. Kung nagmamatapang ka at gusto mo lang lumaban, di so be it. Kayo na lang dalawa, wag nyo nang idama yung taong bayan. Imposibleng hindi magkakagulo yan. Imposible yan. May kanya-kanyang ano yan, supporters yan eh. Para kang nag-rally sa isang lugar, yung stage sa kabila, pula, yung stage sa kabila, DDS, yung stage papunta ron, Pinklawang, katabi yung mga komunista. Tama ba yan? Being PNP Chief, Torre? Gusto mong basagan ng muka, kayo na lang. Huwag na po natin idama yung mga inosente. Okay ba yun, Torre? Dapat ikaw nagpapaano ng peace and order. Ang daming magiging problema niyan, sinasabi ko sa inyo. Kaya at the get-go, nung pagkarinig ko nung palag dito, maraming nagsasalita na even, sabi ko nga sa inyo, even my friends sinasabi, pinimessage ako, Coach Oli, dapat pumalag si Baste. Nakakahiya. Sabi ko, antayin nyo yung vlog ko, doon ako sasagot. Hindi ko kayo kayang sagutin lahat. Diba? Ang daming complication nito. Yung simpleng basketball nga ng NCAA, may supporters yun, nagkakagulo. Basketball yun. Walang politikang involved doon. They are just fighting for the basketball game of their alma mater. Eto may politika. Remember this, kinidnap si Tatay Digong doon. Nakita nyo na? Nag-iisip kayo? Pinaputok mo to, Toring yung paglaban mo para matakpan yung dapat takpan na kahinaan ng gobyerno. Bakit ko nasasabi? Remember, Sunday naghamon si Baste. Sumagot siya 2 days after.
Baka nasulsulan, lumaban ka. Para makalimutan yung totoong issue. Remember, yung unang pagkamatay, anong pinantakip nila? Kidnapping kay PRRD. And now, yung pumutok yung issue. Ang laking balita, di ba? Do I make sense? Torre, naiisip nyo ba yan? Magulo yan. Kayo na lang, pwede. Kayo na lang ang magbasagan ng muka kung gusto nyo. Sa kwarto na lang. Maraming salamat po sa mga nanood. Please like my video. And sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Muli po, nagpapasalamat po tayo. God bless everyone. Coach Oli po.